Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-347 na kabanata. Ang palasyo sa ilalim. Si Jessup ay tumigil sa paglalakad sa tahimik na courtyard, malayo sa lugar ng pagdiriwang. Inulit muli niya ito. Alex, may bagay akong kailangan ipakita sa iyo. Pagkatapos ay marahan niyang iniikot ang nakatagong mekanismo sa malaking bato. Na dahilan upang mahati ang malaking bato, at biglang lumabas ang pasukan. Si Jessup ay pumasok sa pagitan, at sumunod si Alex. May mahabang hilera ng baitang sa pasukan ng kuwebo. Habang sila ay pababa, ang butas ay nagsara sa kanilang likuran, at ang mga ilaw ay nagliwanag. Ito ay pinakasikretong lugar para sa pamilya Clifton. Ito ay katulad ng isang palasyo sa ilalim, at kakaunti lamang ang mga taong pinapayagan pumasok doon. Ang katotohanan kung bakit siya isinama ni Jessup doon, ay ipinapakita niya kung gaano niya ito lubos na pinagkatiwalaan. Itinulak ni Jessup ang pintuan ng mga alahas, at sinabi, Alex, ang aking pamilya ay nakaipon ng kayamanan sa maraming taon, na imposibleng gastusin sa isang henerasyon. Ang mga tao sa labas, ay minamaliit ang financial resources ng aming pamilya. Kahit na mawala ang buo naming ari-arian. Ito ay maliit na parte lamang ng aming tutuong kayamanan. Pakiusap, kumuha ka ng kahit ano, na iyong magugustuhan. Si Alex ay medyo nabigla. Pero hindi siya interesado sa pera o mamahaling mga bagay. Sinabi niya, Mr. Clifton, na plano mong maigi ang inyong hinaharap. Lubos akong humahanga. Pero wala akong kukuhain na kahit ano. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Si Jessup ay nabigla, sinabi nito. Ang mga alahas na ito ay hindi maipapaliwanag ang kagandahan at halaga. Kapag ikaw at si Debbie ay nagpakasal na, isasama ko siya, upang makapamili ng marami para sa kanyang sarili. Ngayon sumama ka sa akin. Huminga ng malalim si Jessup, at sinabi. May kaunti siyang mga opinion sa kanyang mga anak at apo. At tinanggap na niya si Alex bilang malapit na kamag-anak. Si Alex lang ang nag-iisang tao na tagalabas na nakakaalam tungkol sa palasyo sa ilalim. Pagkatapos maglakad ng ilang minuto, dumating sila sa maliit na kwarto. Kumpara sa ibang mga kwarto, ito ay malinaw na walang palamuti, at medyo amoy tapunan. Nang makapasok siya sa loob ng kwarto, kinuha ni Jessup ang maliit na kahong kahoy sa dingding, at maingat na kinuha ang puting jade. Ang mga mata ni Alex ay mabilis na naagaw ang pansin. Ang bagay ay may nakapaikot na puting phoenix na nagliliwanag ng kaunti. Ito ay flawless. Ang pinaka-nakakamangha na parte ng phoenix ay ang ulo nito. May prominenteng mata at fierce features. Naramdaman niya na ang bagay ay sinauna at misteryoso. Ikinampay ni Jessup ang bagay at sinabi, Alex, narinig mo na ba ang kulto ng Black Orchids? Hindi pa. Sino sila? Si Alex ay nanatiling walang kibo, bagaman nakaramdam siya ng malalim na kutob mula sa bagay. Nakinig siya mabuti. Maingat na ipinaliwanag ni Jessup ang relasyon sa pagitan ng Black Orchids at Clifton family. Patuloy niyang nararamdaman ang malakas at hindi magandang kutob sa presensya ng Phoenix. Alex, ang kulto ng Black Orchids at Clifton family ay naghiwalay na, pero sumusunod pa rin kami sa mga ipinag-uutos nila. Gayunpaman, hindi ko ibinigay sa kanila itong Jade Phoenix. Ang ilang patakaran ng kulto ay hindi na napapanahon at kasamaan. Natatakot ako sa pwedeng mangyari kung mapupunta ito sa kanilang kamay. Ang kulto rin ang dahilan kung bakit si Debbie at ako ay hindi pwedeng magsama, sa kabila ng katotohanang kami ay magkalapit. Si Jessup ay malalim na nag-isip. Ito ay kalmado, pero mukha itong balisa. Nang sandaling iyon, ang ingay ng bell ay naistorbo siya mula sa kanyang pagninilay-nilay. At mukha itong nabigla. May dala itong high-tech alarm sa kanyang katawan, na hindi magri-ring kung walang emergency. Kailangan na nating umalis, mabilis niyang wika kay Alex. At naglakad dala ang Phoenix, sumunod si Alex. Sa nakalipas na mas maaga na, 10 minuto. Sa bulwagan ang lamesa ay umaapaw ng pagkain at inumin. At may malakas na mga usapan. Si Debbie ay kumakain, pero paminsan-minsan ay tumitingin sa pinto, nagtataka kung bakit ang kanyang lolo at si Alex ay hindi pa bumabalik. Biglang nakarinig siya ng tunog ng mga tambol mula sa labas.
Ang tunog ay mukhang papalapit ng papalapit. 4 na lalaki ang nakakostume ng leon ang nakasunod sa mas maliit na lalaki, na marahan nagtatambol ng drum, na marahang papasok. Tumayo si Rufus at nagtanong, "Sino ang nagpapasok sa inyo?" "Wala kaming kinuha na kahit sinong performers." Sa pagkawala ni Jessup, kinuha ni Rufus ang pagiging in charge. Ang drummer ay lumapit ng kaunti at sinabi, "Narinig namin na ang pamilya Clifton ay magkakaroon ng pagdiriwang. Umaasa kami na tatanggapin ninyo upang libangin kayo." Nang si Rufus ay tiningnan mabuti, napagtanto niya na ito ay si Noel Jacobs, isang lokal performer na regular na pumupunta sa mansion ng Clifton upang mag-perform para sa pera. Malaya itong nagpapakita ng pag-awit at pagsayaw sa kanila. At ito ay binabayaran ng tama, ng pamilya Clifton, para sa kanyang effort. Matalino ka, sinubukan mo ang iyong swerte. Ito ang $1,000 para sa iyong pagbabahagi. Pero hindi namin kailangan na magpalabas ka ngayong gabi. Gayunpaman, ang mga lalaking nakakostume ng leon ay nagsimula ng sumayaw. Ang lahat ay nag-cheer, nang gumalaw na sila ng kaaya-aya. Ang mga mananayaw ay elegante at magaling, at ang lahat ay pumalakpak. Nang ang ilang mga tao ay inilabas ang kanilang mga cellphone upang i-record ang performance, ang mga leon ay biglang huminto sa pagsasayaw. Si Noel ay patuloy pa ring pinapalo ang drum. Pero bumaling ito sa mga dancer at galit na sinigawan. "Ano ang ginagawa ninyo? Bakit kayo huminto sa pagsasayaw?" Habang nakatingin siya sa dancer, bigla nilang inalis ang kanilang mga costume upang ipakita ang sarili. Ito ay 4 na malalaking lalaki, na may masamang ekspresyon. "Ano ang gagawin ninyo?" sigaw ni Noel sa takot, habang marahang papalapit ang 4 na lalaki sa kanya. Hindi na sila mukhang maamo at maginoo katulad ng sila ay tinanggap. Biglang naging malakas at agresibo. Ang isa sa kanila ay pinabagsak siya. Nawala ng malay, at hindi nakapagsalita pa ng kahit ano. Ang lahat ng nanonood ay nagkagulo, at ang mga gwardya ng Clifton family ay nagmadaling pumunta sa mga lalaki. Si Rufus ay nagmadali ring pumunta sa harap. "Sino kayo at ano ang kailangan nyo?" "Mga gwardya, sunggaban ninyo ang mga lalaking ito." Ang mga mata ni Rufus ay mabagsik habang nakatingin sa 4 na misteryosong sumalakay. Kailangan silang mahuli, upang mapanatili ang reputasyon ng pamilya Clifton. "Hinahamon mo ba ako?" wika ng isang lalaki na may Canadian na tono. Bagaman ang boses nito ay napakatahimik, tumagos ito sa kapaligiran, at umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. "Si Noel ay ininsulto kami, kaya kailangan niyang mamatay. Sa ilang sandali, mamamatay rin kayo." Ang mga lalaki ay napapaligiran ng pamilya Clifton, at mga security guard, pero ang mga ito ay mukhang relax, at nasa kontrol. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.